Please open your Bible in the book of Matthew, chapter 9, 27 hanggang 30. Pwede ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Jesucristo? Matthew chapter 9, verse 27, 28 hanggang 30. Nandiyan na po kayo? Say amen. Parang kausap ko nandito lang. Say amen. Basahin po natin sabay-sabay, English or Tagalog. Matthew chapter 9, 27 hanggang 30. Nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Verse 29, kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. At nabuksan ang kanilang mga mata, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, ingatan ninyo na walang makakaalam nito. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Makakaupo na po tayo. Ang title ng mensahe ng Panginoon na aking pinamagatan ay Healing Through Faith. Pakilagay mo nga yung ating title sa screen. Healing Through Faith. Sino po excited dito na pumunta sa bahay panambahan ng Diyos? Sino po excited? Lahat ng excited magbigay ng isang malakas na papuri sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po akong magpasimula ay nais ko pong ilagay sa inyong mga puso na kapag po tayo ay dumadalo o sumasamba sa Panginoon, dapat po meron po tayong espiritu na yung espiritu na yan, yung spirit of excited. Ano? Na kung saan ang pupuntahan natin sa lugar na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa atin. Minsan may ibang tao, pagka imimit natin, excited tayo. Tama? Hello? Lalo na siguro pag artista, mga politiko. Amen? Excited po tayo na ma-meet sila. Pero ang nais ko pong bigyan diin sa ating kalagitnaan, brothers and sisters. Kapag dadalo ka, kapag araw ng linggo, dapat excited ka sa Panginoon. Dahil naniniwala ka, kapag dumalo ka, sumamba ka sa Diyos, nagbigay ka ng kaluguran at luwalhati sa Panginoon, merong gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ang lahat ng lumapit sa Panginoon, hindi nabigo. And I declare sa umagang ito, lahat ng pumunta rito at sumamba sa Panginoon, maraming pagpapala ang ibibigay ang Diyos sa buhay mo. Yung lahat ng naniniwala, nananampalataya, magsabi ng amen. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo, oo nga. Amen? Healing through faith.
Sabihin nga natin, declaration, I am anointed. I am blessed. My family is blessed. My church is blessed. I am more than conqueror in Christ Jesus. I am rich. I am no more sickness in my body. Because our body is the temple of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Healing through faith. Alam niyo po, itong ating aaralin doon sa mga walang sakit, hindi niyo po ito kailangan. Pero habang tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa, pwede tayong makaranas ng karamdaman. Amen? At ang maganda sa oras na to, habang nandito ka, aaralin natin ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, at ating pangahawakan ang mga pangako ng Diyos na kung sakali man tayo ay makaranas ng sakit, yung mga salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalingan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At doon naman sa mga dumalo ngayon na merong sakit at may karamdaman. Hallelujah. Ang mga sakit na yan ay hindi lang sa katawan, sakit sa emosyon, sakit sa pisikal, even lahat ng klase ng sakit ay pagagalingin ng ating Panginoon. At kapag ikaw ay may sakit at may karamdaman, ang laging naririnig ng Diyos doon sa mga may sakit at may karamdaman ay daing, Lord, pagalingin mo ako. Yun ang mga daing ng mga may sakit. Lord, pagalingin mo ako. At nadiskubre ko, hindi lang sakit sa katawan, hindi lang sakit sa emosyon, hindi lang sakit sa pisikal, merong isang sakit ang tao habang nandito siya sa ibabaw ng lupa. Ano yung sakit na yon? Sakit sa bulsa. Yan ang matindi. Sabihin mo sa katabi mo, I am blessed. Wala akong sakit sa bulsa. Dahil ako'y pinagpala ng Diyos. Amen. God brings healing to us. Gusto kong aralin natin sa Biblia, sa pamantayan at prinsipyo ng salita ng Diyos na ang sakit, ang nagpapagaling, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos Ama sa langit. Hello? God brings healing to us. Ang Diyos ang nagkakaloob ng kagalingan sa atin. Lalo na po doon sa mga may sakit at may karamdaman. Jesus Himself is the great physician. Alam mo yung doktor, yung gamot, brothers and sisters, yung mga doktor nag-aral yan, nagpakadulubhasa yan, pinag-aralan ang katawan ng tao, even medicine. Hallelujah. Pero meron silang limitasyon, mga kapatid, at sila din ginagamit ng Panginoon. Pero ang nais kong bigyan diin sa ating kalagitnaan, ang dakilang manggagamot, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Even the Bible said in Exodus 15:26, gusto ko pong ipakita muna. Exodus 15:26.
Basahin po natin sabay-sabay. All congregation, basa. Ano sabi po dito? Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Jesus Himself is the great physician. Siya talaga yung dakilang manggagamot. Kaya kapag ikaw ay may sakit, meron kang karamdaman, ang gagawin mo ay tumawag sa ating Diyos. Wala kang ibang lalapitan, wala kang ibang pupuntahan, kundi yung Diyos na manglilika sa'yo. Dahil Siya ang gumawa sa'yo, Siya din ang magpapagaling ng sakit at karamdaman mo. Amen. Tingnan po natin sa Jeremiah 17 verse 14. Jeremiah 17 verse 14. Basa, all congregation, basa po. Sige, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Teka muna po. Kumain na ba kayo? Hello? Okay, sabay-sabay. Yung may buhay. 1, 2, 3, salita yan ng Diyos. Basahin natin. Ang sabi doon, Yahweh. Pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, Panginoon. Panginoon, pagalingin mo ako. Yaman niyo po yan. So, yung sakit, para gumaling, dapat kumukonek ka sa Diyos. Siya kasi yung magbibigay ng kagalingan sa sakit at karamdaman kapag tayo ay dumadanas. Ano sabi? Pagalingin mo ako, may karugtong, at ako'y lubusang gagaling. Tingnan niyo po, siya talaga yung nagpapagaling. Kaya I declare, sa oras na to, sa umagang ito, kung meron kang nararamdaman sakit sa katawan mo, magmula sa ulo, hanggang paa, pati sa bulsa, hallelujah, I declare, divine healing power in your body right now. Pagagalingin ka ng Panginoon right now. Yung mga ubo, sipon, hallelujah, dinideklara ko na magaling ka na in Jesus' name, hallelujah. Yung mga may sumasakit sa tiyan, hallelujah. Mga arthritis, rheuma. Ayan po ang sabi. At ako'y lubusang gagaling. Angkinin mo yan, kapatid. Bakit? Yan ay salita ng Diyos. Angkinin mo yan. Kunin mo yan. Hallelujah. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Eh sabi nila, naku po, parang hindi na yata ako gagaling. Maliwanag po. Sasagipin tayo ng Panginoon. I-rescue tayo ng Panginoon sa mga sakit at karamdaman. Hallelujah! Ikaw ang tangi kong pupurihin. Kaya kapag pinagaling ka ng Panginoon, pupunta ka sa bahay, panambahan ng Diyos at magkakaway na ganyan, magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Ano sabi sa Isaiah 53 verse 5? Lagay mo Isaiah 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya.
at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Under ng God brings healing to us, sabi sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa latay ni Jesus, ako ay magaling na. Ilang latay? 40 stripes ang dumampi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Listen, kayong mga nasa inyong tahanan, nasa FB Live, 40 stripes. 40 po yun. Hindi nyo po ba alam na bawat stripes o hampas ng latigong bakal sa Panginoong Jesucristo, katumbas niyan ay sakit at kagalingan ng ating mga katawan. Ibig sabihin, sakit bawat stripes, pero ang katumbas niyan ay kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. May ubo ka, meron kang ulcer, dalawa na. 40 stripes, nakukuha niyo? Bawat latay, katumbas, kagalingan sa ating katawan lupa. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang katawan na dumanas ng hirap para ang kanyang mga mahal na lahi ng tao ay gumaling sa sakit at karamdaman. Kaya kinuha na ng ating Panginoong Yesus ang sakit mo, kaya ikaw magaling na. Wala kang sakit, pinagaling ka ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise God. Ano sabi sa awit 103 verse 3? Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Tignan niyo po, ginagamot niyang lahat. Hallelujah. Ganyan kabuti ang Panginoong Diyos. Kaya alam mo, pag may sakit ang isang tao, tingin kayo sa akin, malungkot. Hindi makapag-isip. Tama po. Kahit may pera yan, kahit may pera ka, hindi ka naman makalabas dahil may sakit ka. Gusto mong kumain sa Jollibee, hindi ka makakain. Wala kang panlasa. May pambili ka, hindi ka naman makabili. Kahit may mga masasarap na pagkain dyan nakalatag, dahil may sakit ka, hindi mo naman malasahan yung pagkain. Sino kumakain? Yung bantay ang kumakain. Hallelujah. Di ba nung COVID? Di ba walang panlasa yung mga tao? Yung mga nagkaroon ng COVID, walang panlasa. Ako po ay tinamaan din ng COVID. Yung second wave. Hallelujah. Inahahinan ako ng aking misis na masasarap na pagkain, mga prutas. Hindi ko po malasahan. At ang kain ko, konti lang. Kumbaga, hindi ko mapil. Hindi ko mapil yung kumain ng masarap. Ang hirap po magkasakit. Ladies and gentlemen, ang binibigyan diin ko dito, mahirap magkasakit. Pero praise God, meron Diyos na nagpapagaling ng sakit at karamdaman natin. Mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Sabi dun sa Matthew 8:16, ng gabing iyon, dinila kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Even demonyo, kayang paalisin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating katawan. Hallelujah. Ganun kagrabe ang Panginoon.
At wala pong na-record, wala pong na-record sa Bible na yung may mga sakit at may karamdaman na lumapit sa Diyos na nabigo. Lahat po ng lumapit sa Diyos na may sakit at may karamdaman, even inaalian ng demonyo, ay pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ideklara mo sa sarili mo, sabihin mo sa iyong katabi, you are healed in Jesus' name. Sige, come on church. Sabihin natin, you are healed in Jesus' name. Ikaw ay magaling na in Jesus' name. Hallelujah. Ngayon, ano ang mga pamamaraan para makamtam natin ang kagalingan? O paano natin makakamtan ang kagalingan? Na kung dumating sa ating buhay na tayo magkasakit, paano natin makakamtan yung healing na regalo ng Diyos para sa ating lahat? Number 1 ay yung pananampalataya. Faith. Hallelujah. Yung pananampalataya ay isa sa pamamaraan para po tayo yung kagalingan mula sa ating Diyos sa langit ay maranasan mo, subalit meron kang gagawin sa buhay mo. Ito po yung tinatawag na pananampalataya. Sabihin nga natin sabay-sabay, pananampalataya. Hello? Hello, congregation. Sabay-sabay natin sabihin, pananampalataya. So ano po itong pananampalataya na to? Tingnan po natin sa Hebrew 11, verse 1. Ayan. Hebrew 11, verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, pwede bang meron ba tayo English dyan, brother? Lagay mo sa King James Version sa English. Isingit mo lang sa ating screen. Ang sabi doon, Hebrew 11, verse 1, ayan, sabay-sabay po natin, all congregation, basa po, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Now faith is the substance of things may as hope for the evidence of things not seen. So ang pananampalataya, yung mga bagay na hindi mo nakikita ay iyong pinaniniwalaan. Yung po yung faith. Kaya pagka may sakit ka, sinabi mo, nananampalataya akong magaling ka na, mangyayari sa iyo yun. Amen? Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero naniniwala kang mangyayari sa buhay mo. Hallelujah! Ako ay yayaman, mangyayari yan. Basta nanampalataya ka. Ang mga anak ko, hallelujah, ay makakatapos ng pag-aaral. Gaganda ang buhay ng aking mga anak. Pag nanampalataya ka, mangyayari yan sa buhay mo. Hallelujah. Kung meron kang business, pag sinampalatayanan mo ang negosyo mo ay uunlad. Hallelujah. Lalaki ang iyong income. Araw-araw tataas ang iyong income. Kapag nanampalataya ka, mangyayari yan sa buhay mo. Pag sinabi mo na nanampalataya ka, wala kang sakit, wala kang karamdaman, mangyayari yan sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:7?
Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. If you are a Christian, if you are a born-again Christian, followers of Jesus Christ, iba na po ang ating prinsipyo. Hindi na po tayo makamundo. Lagi po tayong nagbe-base sa salita ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa Bible, no, 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya lagi mong sasampalatayanan, pagising mo sa umaga, hallelujah. Lord, in the name of Jesus, yung mga pagkain sa lamesa namin ay punuin mo. Lagyan mo ng mga prutas. Yung rep namin, punuin mo ng mga grocery. Hallelujah. Amen. Yung anak ko, Panginoon, makakatapos ng pag-aaral. Gaganda ang buhay. Manampalataya ka. Kasi ang linaw ng sinabi dito, tayo ay namumuhay batay sa pananampalataya. Ang mundo, to see is to believe. Ang mundo po, hiwalay po tayo sa mundo bilang mga mananampalataya. Ang pinangahawakan natin lagi ang salita ng Diyos. Ang pinangahawakan ng mundo, kailangan nasa akin muna bago ako maniwala. Pero ikaw, dahil ikaw ay anak ng Diyos, wala pa sa'yo, pinaniniwalaan mo na, sinasampalatayanan mo na, kasi ganun po ang mga anak ng Diyos na bubuhay sa pananampalataya. Hallelujah! Kaya pag tinignan mo yung palabigasan mo, naku po, konti na lang. Huwag mong titignan ng konti. Hello? Yung isang sakong bigas mo, lalo na ngayon, ilang araw na, matatapos na ang buwan. Marami tayong mga payments, mga bills, mga bayarin. Huwag kang matatakot. Kahit meron ng disconnection na dumating sa'yo, sa bahay mo, bayad sa ilaw, bayad sa tubig, mga bills, sa mga cellphone, mga naka-line kasi, yan, kasi nagla-line ka pa. Mas makakatipid sa mag-load ka lang. Monthly, may binabayaran ka. Kaya alam nyo, marami ngayon, mamaya, hanggang gabi, maraming nananalangin, humihingi ng pagpapala sa Diyos. Pag nanalangin, kasamahan mo ng pananampalataya. Maraming lumulunod ngayon. Hallelujah! Even Hebrew 11 verse 6, ang sabi doon, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Hallelujah. Hebrew 11 verse 6. Hebrew 11 verse 6. Ayan. Dito kasi sa screen, hindi nakalagay sa likod. Hallelujah. Kung wala kang pananampalataya, tingin kayo sa akin, kayong mga nasa tahanan at nasa FB Live, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi mo mahihipo ang puso ng Panginoon. Hindi mo mapapagalaw yung Diyos sa langit.
para sa buhay mo. Para sa mga ninanasa mo, ninanais ng puso mo, hindi mo mapapagalaw ang kamay ng Diyos para kumilos sa iyong buhay. Kailangan ng pananampalataya. Hello? Ngayon, paano natin makakamtan ang pananampalataya? Number 1, kailangan meron tayong matibay na pananampalataya. Ano pong ibig sabihin ng matibay? Na kahit merong mga problema, na kahit merong mga tukso, hallelujah, kahit may mga challenge sa buhay, mananatili ang pananampalataya mo sa Diyos. Hindi ka magagapi ng problema sa buhay. Bakit? Kasi matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ang isang structure o isang building, andiyan si engineer. Ang isang building na itinayo, nilalagyan ng foundation. Tama, engineer? May mga poste. Kaya nga yung favor. Nagpapagawa tayo ng favor. Maraming poste ang nilalagay. Bakit kailangan ng poste? Para tumibay. Yung tinatayong structure. Ganon din po sa buhay natin. At ngayon, parang isang building na itinayo na mayroong pundasyon, para malaman na matibay, kailangan dumaan sa testing. Ang matinding testing, earthquake, lindol. Kung nanonood kayo ng news, sa parting Pampanga, merong shopping mall na bumagsak. Hindi maganda yung mga foundation na inilagay. Pag kinunik mo yan sa buhay natin, ganun din mga kapatid. May mga matitinding pagsubok din sa buhay natin na dumadating. Pero kinakailangan natin maging matibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi dapat tayong magapi, hindi dapat tayong matinag sa anumang pagsubok ng buhay. Dapat matibay ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Alam mo, pag matibay, kahit anong dumating na malalakas na bagyo, even lindol, pag matibay ang pundasyon, hindi babaksak, hindi guguho. Bakit? Kasi matibay ang pundasyon. Ganon din tayo sa harapan ng Diyos. Kapag matibay ang pananampalataya natin, hindi tayo magagapi ni Satanas. Hindi tayo mapapabaksak ni Satanas. Ano man ang dumating sa iyo, magkaroon ka man ng sakit, magkaroon ka man ng problema sa pinansyal, meron ka mang kaguluhan na pinagdadaanan sa buhay, hindi ka magagapi. Hindi ka babaksak. Bakit? Meron kang matibay na pananampalataya sa Diyos. Naniniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos. Naniniwala kang kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po sabi doon sa Matthew 9 verse 20, hallelujah, ito po yung merong isang babaeng dinudugo. Hallelujah. Meron pong isang babaeng dinudugo. Pakita mo nga, Brad, yung ating image. Meron ba tayo dyan? Ayan. Ito po si Jesus. Ito po yung babae. Hello, lagay mo lang dyan sa screen para ma-visualize nyo po
Ma-visualize niyo po, tingnan niyo po. Alam niyo po, itong babaeng ito, 12 taon, inaagasan ng dugo. Merong sakit siya sa pagdurugo. At 12 years na po siyang dinudugo. Yung kanyang sakit at yung kanyang karamdaman, kung titignan niyo po, mga kapatid, ay nandun yung kanyang hirap. Nandun po yung hirap ng babaeng ito, 12 taon, nauubos na po. Yung kanyang mga kayamanan na naipundar dahil sa pagpapagamot, pero ang result, wala pong nangyari. Yan po ang konteksto niyan, mga kapatid. Hallelujah. Subalit itong babaeng ito, hallelujah, ang sabi sa Matthew chapter 9, hallelujah, ang sabi niya sa 9 verse 21, yan, 9:21, sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Hallelujah. Alam nyo, alam nyo, mahirap sa babae yun. Yung ganong sakit at karamdaman. Dala-dala niya sa loob ng 12 taon. Ganong kahirap. Imagine niyo, church, imagine niyo po yung hirap ng babaeng ito. Ikaw, minsan lang magkasakit. Minsan ka lang magkaproblema. Parang gusto mo lang gumibap. Para bang ayaw mo na. Diba? So itong babaeng ito ay pinakikita ng babaeng ito yung matibay niyang pananampalataya sa Diyos. Na kahit sa kanyang buhay ay merong siyang pagsubok na pinagdadaanan at hindi lang basta pagsubok, ay napakatagal na pagsubok na ito. Para bang ayaw siyang tantanan. Minsan sa buhay natin, para bang meron tayong, hanggang ngayon, meron pa rin tayong dala-dala. Parang ang tagal-tagal na, meron tayong mga tiisin sa buhay na parang ang tagal-tagal na hanggang ngayon. Hindi pa umaalis sa atin. Pero ladies and gentlemen, kapag nanampalataya ka sa Diyos, pag may matibay kang pananampalataya sa Diyos, ano mang yung napakabigat na pagsubok mo na yan, gaano man katagal yan, taon man yan, hallelujah, aalisin niya ng Panginoon kapag ikaw ay merong matibay na pananampalataya. Makakalaya ka, kapatid. Alam mo, bago kayo pumalakpak, alam ko po na ang bawat isa ay meron dinadalang problema. Ano man yung sitwasyon mo ngayon na para bang nasa dilim ka, hindi ko alam, pero Diyos ang nakakaalam. May sakit ka, may problema ka sa pinansyal, may problema ka sa anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa negosyo mo, sa hanapbuhay mo. Mga kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung nasa dilim ka ngayon, hindi mananatili yan na nasa dilim ka. Magliliwanag din, kapatid, sa buhay mo. Ang kailangan mo lang ay matibay na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Hindi papayagan ng Diyos na manatili ka dyan. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. At ang sabi sa verse 20, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Matthew chapter 9:22. Kaya pag dumadanas tayo, nasa dilim tayo ng buhay, problema,
lakasan mo loob mo. May sakit ka, sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Huwag kang maniniwala. Maniwala ka sa salita ng Panginoon. Amen. So lakasan mo loob mo. Hallelujah. Praise God. Pangalawa, pananampalatayang may pagtsatsaga. Hallelujah. Ano? Doon sa Marcos 7 verse 26, ang babaeng ito ay isang Grego na, ano bang bigkas dito? Ayan. Pakibasa nyo nga. 1, 2, 3, Marcos 7:26. Come on, church. Ayan. Verse 27. Pagsamahin mo na hanggang 30, kapatid. Hanggang 30. Kung meron. Hallelujah. Verse 27. Marcos 7 verse 27. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ng mga anak muna ang pakainin, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Verse 28. Tugon ng mga babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak. Verse 29. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Purihin ng Panginoon. At pagdating sa verse 30, umuwi ang babae at naratnan niya sa igaan ng bata na iniwan na nga ito ng mga demonyo. Ang background po niya, yung babaeng Syrophoenicia, ay yan po ay isang Gentiles. Alam niyo po, hallelujah, dito po ay yung pangako ng ating Panginoon Diyos ay para sa mga Hudyo. Inuuna muna nila ng Panginoong Jesucristo yung mga Hudyo. Dahil siya'y Gentiles o Hentil, kaya sabi doon sa verse 27, no? Kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Yan. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. So yung mga anak dito, na tinutukoy dito, ito yung mga Jewish people, mga Hudyo. Hello, para makuha po natin. Ano? Pero ang sinabi ng babaeng ito, sa verse 28, tugon ng babae, tunay nga, Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak. Di ba si Jesus, hindi kinilala ng mga Hudyo si Jesus? Kaya yung salita at pangako ng Diyos ay nakamtan din ng mga Hentil o mga Gentiles. Tayo yun, mga Gentiles. Usually, maraming ang mga Gentiles ang kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng babae, kahit yung para sa aso ay kakainin niya at pupulutin niya. Amen? So ito po yung pinapakita yung pananampalatayang may pagtsatsaga sa ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 29, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Tingnan niyo po, dahil sa pagtsatsaga ng babaeng ito, yung kagalingan ay naranasan ng babaeng ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon dahil sa kanyang pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay makikita sa mga taong patuloy pa rin sa paggawa kahit sa mahirap na kalagayan. Mga taong hindi sumusuko kahit sabihin pa ng iba na hindi magagawa ito.
So yun po yung pagtsatsaga, hindi ka sumusuko. Ano? Kahit merong pagtitiis, nagpapatuloy ka. Hallelujah. Hindi ka gumigib up, hindi ka nagpapatalo. Patuloy ka pa rin. Nagtsatsaga ka pa rin. Hallelujah. Alam nyo, yung mga taong matyaga, yan po ang mga winner sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At last, mataimtim na pananampalataya. Mataimtim na pananampalataya. Sa Matthew chapter 9, yung ating binasa kanina. Okay, Matthew chapter 9. Hallelujah. Mataimtim na pananampalataya. Ang sabi doon, pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag, sumigaw sila habang nasa daan, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Hallelujah. Verse 28, nang si Jesus ay nasa loob ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag, tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ito po ang sagot. Sumagot po yung dalawang bulag. Ano po ang sagot niya ng dalawang bulag? Opo, Panginoon. Sagot nila. Hallelujah. At hindi po ng Panginoong Jesucristo ang kanilang mata at nangyari ang ayon sa kanilang sinasampalatayanan. Hallelujah. Kung tatanungin ka ng Panginoon, ng Lord, sa oras na to, ano gusto mong gawin ko sa iyo, anak? Kung ang Panginoon ay nandito sa lugar na to at kinakausap ka ng Panginoon, manampalataya ka, 2, 3 ang nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandoon siya. Kung tatanungin ka ni Lord, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Anong tutugon mo? Iba't iba tayo ng mga desire. Iba't iba tayo ng mga hinihingi sa Panginoon. Pero pag sinabi mo, Panginoon, mangyari sa buhay ko ang hinihingi ko sa iyo. Mangyayari nga iyon sa buhay mo. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, kaya ko po isineshare sa inyo ito. Mataimtim na pananampalataya. Pag sinabi pong mataimtim, listen. Pag sinabi pong mataimtim, tago sa puso. Galing sa puso. Galing sa puso, kapatid. Kung ano mo ang inihingi mo sa Panginoon sa umagang ito, bago ka lumabas, dapat galing sa puso. Pag naniwala ka at nanampalataya sa Panginoon, dapat galing sa puso. Wala pong imposible sa Panginoon, kapatid. Hallelujah. Pwede bang pakilagay sa screen? Alam nyo, anong last month, di ba? Last month po, na-hospital po ako. 5 days po ako sa ospital. Ayan po, ako nakatutulog pa ako doon, no? Na-hospital po ako ng 5 araw. Gusto ko po i-share sa inyo ito para ma-impart po tayong lahat. Ako po inooperahan appendix. 5 araw po ako sa Sacred Heart. Nung na-check sa CT scan, pumutok na po yung appendix ko. Pumutok na po. At may mga nana. Na. Araw po ng Martes ng tanghali, alas 3, kami nagpa-check up. Na-check po, 5:30, pinabalik na kami sa Sacred Heart. Dapat ng operahan. Kasi nga pumutok na. Ang tahi po ng aking
appendix, ganyan po, isang dangkal. Mas malaki pa dun sa misis ko na CS. Nung mga time po na yon, Wednesday po ako ng umaga, inoperahan. Yung Martes ng gabi, grabe po ang sakit hanggang madaling araw. Meron po nilalagay sa aking gamot, kinukonekta sa dextrose para maibsan yung sakit. Pero pagdating po ng 4 na oras, ramdam ko na naman yung sakit. At yung misis ko, niyayakap ko po doon sa ospital. At tinatawag ko ang pangalang Jesus. Tulungan mo ako, Panginoong Yesus. Tulungan mo ako, Panginoong Yesus. Pagalingin mo ako, Panginoon. Usually kapag ang tao may sakit, tumatawag siya sa Diyos. Wala kang ibang tatawagan kundi ang ating Panginoon na siyang nagpapagaling ng ating mga sakit at karamdaman. 5 days, mga kapatid. Nung inoperahan ako ng Wednesday, ng morning, kinausap lang ako, dinala ko sa operating room. Ang natandaan ko lang, sabi ng doktor, malakas ba hilig mo, Pastor? Yun lang po natandaan ko, tapos blanco na po ako. Pagkagising ko, tapos na ang operation. At nung dinala na po ako sa aming room, doon sa Sacred Heart, sumunod na araw, hallelujah, meron na pong bill. Yung po ang kinatatakutan ng mga may sakit kapag nakukumpay. At nung pinakita, binigay sa nung nurse, kumakatok yung akala ko may blessing na napapasok sa aming kwarto. Dala-dala na po yung bill. Sabi ng wife ko, Han, ito ang ating bill. Sabi ko, nung pinakita sa akin ng misis ko, Han, magaling na ako. Kailangan natin lumabas na. Hallelujah! At may running bill. Praise the Lord. The Lord will provide. At nung time po na yan, may mga dumalaw sa atin, mga kapatiran, sila bishop, pinuntaan po ako, pinag-pray po ako. Ang sabi nila, listen, meron daw namamatay kapag pumutok na ang appendix sa katawan ng tao. Una, malalason ng dugo mo, ang bituka mo, magkaka-apekto din. Ano gusto ko pong bigyan diin dito, mga kapatid? Pag mataimtim ang pagtawag mo sa Panginoong Jesucristo, nanalangin ka sa Panginoon, mataimtim, galing sa kaibuturan ng puso mo, at sinabi mo, Panginoong Jesus, parang awa mo na, alisin mong sakit na to at pagalingin mo ako. Agad, kikilos ang kamay ng Diyos at i-release ang kagalingan sa iyong katawan. Tinetestify ko po ito for the glory of God. Ang sabi ng anak ko, nung nililinis na po, matatapos na tayo, nung nililinis na po yung aking tahi, sabi ng ng aking anak na si Abraham, Dok, ayusin mo ang paglilinis mo, kailangan gumaling na ang daddy ko kasi pupunta kami ng Japan. Hallelujah. Natahimik yung doktor. Kasi po, bago po nangyari yung ang aking sakit at karamdaman, naoperahan ako, meron na po kaming ticket papuntang Japan. Kaming family. At ilang linggo pa lang po ako noon, but praise God, ang bilis po ng healing process. Sinasabi nga ng mga kapatiran, wag ka muna nang bumiyahe, Pastor. Kailangan mong magpalakas, magpagaling. Wag ka na pong tumuloy. Pero meron pong salita ang Panginoon. Hallelujah. Napakabait po ng Panginoon. Hallelujah. Praise God.
Pakilagay mo nga yung picture doon sa Japan. Susunod, kapatid. Ayan. Doon po sa taas, ang ganda po ng plano ng Diyos. Doon po sa taas, nagkaroon po ng child dedication. Yung pong unang picture, yung po ko, katabi ko po yung aking kapatid na Haponesa. Yung sa kanang bahagi ko. Yan po ay hindi nag-church dahil Haponesa. Hindi po na-encourage ng nanay ko pumunta ng simbahan. At yung katabi naman niya ay pamangking ko, asawa ng pamangking ko. Sabi ko nga, bakit sa Japan ang daming Hapon? At sa mga Haponesa. Alam niyo ba nung nasa Japan kami, praise God, ang naging driver ko, Hapon. Praise God. Ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Minsan, huwag kang titingin kung ang buhay mo ngayon ay nasa dilim ka. Hindi ka mananatiling sa dilim. Hallelujah. Aalisin ka ng Panginoon Diyos, at ipakikita niya yung mga magagandang bagay na gagawin niya sa Panginoon, sa iyong buhay. Hallelujah. Alam niyo, nakagilder po ako niyan. Nagpipreach po ako. Hallelujah. Wala pang 3 weeks, bumiyahe na po kami ng Japan. Alam mo, pag ang blessing ay para sa iyo, walang pwedeng magsara ng pagpapala ng Diyos para sa buhay mo. Kaya kung meron kang pinagdadaanan sa buhay mo na parang nandoon ka sa kadiliman, inuulit ko, hindi mananatili ka dyan. Yung dilim sa isang iglap, pwedeng gawing maliwanag ng Diyos. Yan po yung nangyari sa amin. Sa kabila na ako ay naoperahan na ospital, nakarating pa kami ng Japan, dinala kami ng Panginoon sa lugar po ng Japan. At nakapag-minister po kami. Hallelujah. Ayan po. Another picture, brother, kung meron pa. Ayan po, ayan yung family ko. Ayan, pamangking ko, ayan, yung aking family. Tingnan niyo po. Di ba sabi sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow you in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Anong gusto ko pong bigyan din dito? Manampalataya ka lang. Minsan, hindi natin maarok yung kilos ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong titingin na kung meron man tayong pinagdadaanan, huwag natin tingnan yan. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Na para bang kala mo madilim, pero dadaling ka pala ng Diyos doon sa napakaganda at maraming pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Yan po ay pamuntang Mount Fuji. Yan po ay Gotemba. Hallelujah. Yung mga outlet, bilihan ng mga signature, mga Chanel, Coach. Yan, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo, tawagin natin yung ating mga musician. Praise the Lord, hallelujah. Ano po challenge dito? Ano po challenge, mga kapatid? Hallelujah. Ano po challenge dito? In Mark chapter 11 verse 24, whatsoever we desire when you pray, believe that you will receive and you will have it. Brothers and sisters, hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan niyo sa buhay. Marahil may problema ka. Hindi ko alam. Pero ang Diyos alam niya yan. Mahal ka ng Panginoon.
Ang kailangan mo lang, lumapit at manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, sa lahat ng mga dumalo ngayon, listen, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Hindi pa tapos. God is good all the time. Marahil nasa sitwasyon ka ngayon na may matitinding mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. God is with you. God is with us. Kasama natin ang Diyos, kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Only believe. Only believe. Hallelujah. Hallelujah. Mawit tayo sa Panginoon. Sabi sa awiting ito, Panginoon, ikaw ay higit sa lahat. Higit sa ginto, higit sa ano paman. Panginoon, ikaw ang lahat sa akin. Hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan. Ang iyong pag-ibig ay mas mataas kaysa langit. Ang iyong awa ay mas malalim kaysa lupa. Ang iyong biyaya ay mas malawak kaysa karagatan. Ladies and gentlemen, I encourage to all of you, lahat ng dumalo ngayon. Kung nais po natin maranasan ang kilos at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, huwag tayong bibitaw at huwag tayong lalayo sa Panginoon, kapatid. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya. At ang Diyos ay kikilos at kikilos sa buhay natin, sa pamilya natin. Awitin natin ito na galing sa ating puso. Come on, church. Hallelujah. Yung may mga may sakit, pwedeng lumapit dito. I request yung may mga nararamdamang sakit. Lapit po kayo, huwag kayong mahiya kung may masakit sa ulo nyo, sa paa nyo. Hallelujah, sa inyong katawan. Huwag kayong mahiya, lumapit kayo dito. Come on, church. Sige, lapit po kayo, huwag kayong mahiya. May magpe-pray po sa inyo. Yung may mga problema sa pinansyal, lapit po kayo dito. Come on, church. Don't be shy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will never let you go. Never ever let you go. Yes. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah, hallelujah. Usyakara ba 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 ba. Deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Once again, all congregation, come on. Let us worship the Lord. Hallelujah. Sige,
Panawitan mo ang Panginoon mula sa iyong puso. Bukas mo ang iyong labi, kapatid. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Your love is higher, higher than the heaven. Oh, hallelujah kayo mga nasa inyong tahanan, nasa FB Live streaming, hallelujah. Yes, sabayan nyo ang awit na ito. Yes, may nangyayari, hallelujah, sa langit at sa lupa, sa lugar na ito, hallelujah. Ang kamay ng Diyos ay kumikilos, kapatid, manampalataya ka. Yes, sa pamilya mo. Yes, sa negosyo mo, sa hanap buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, minsan sa buhay namin, Panginoon, hindi namin maiwasan magtanong, bakit nangyayari sa buhay namin ito? Ang sakit, ang kakulangan sa pinansyal, maging ang kasalanan, Panginoon. Lord, minsan pa, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, anuman ang mga balakid upang ang iyong kapangyarihan, ang iyong goodness and mercy sa buhay ng iyong mga anak ay maranasan nila, Panginoon. Maging healing power, Lord Jesus. Lord, right now, in the name of Jesus, alisin mo one by one lahat ng hindi sa Diyos sa buhay namin. Get out in the name of Jesus. Even spirit of poverty, I rebuke right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Maging kasalanan na nagiging hadlang upang ang pagpapala at ang kapangyarihan at ang kamay at pagkilos ng Diyos na dapat nararanasan ng mga anak mo, Lord, sa lahat ng dumalo sa oras na to, maging yung mga nasa FB Live, sa mga tahanan na nanonood ngayon, lahat ng hadlang upang ang kabutihan ng Diyos ay maranasan namin ang pagpapala ng Diyos, kagalingan ng Diyos, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, one by one, lumayas kayo. Get out, one by one, right now. In the name of Jesus, I rebuke you. I command you to come out. Get out, get out. In the name of Jesus, in the name of Jesus, right now, even kaguluhan sa loob ng tahanan. Kung meron kang mahal sa buhay, meron kang kilalang pamilya, kaibigan, na parang ang gulo-gulo, away dito, away doon, demonyo ng kaguluhan, get out sa aming pamilya. Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka in the name of Jesus. I rebuke that spirit. Even sickness and diseases. Kung meron ka kakilala na meron sakit, even yan ay cancer. Cancer, breast cancer. Even bone cancer. Even tumor right now. In the name of Jesus. Lumayas ka. Lumayas ka. Sakit sa mata. Sakit sa tenga. In the name of Jesus, I rebuke right now, in the name of Jesus. Lumayas ka sa aming katawan. Arthritis, rheuma. Yes. Even acid reflux. Hallelujah. Enlargement of the heart. Heart problem. Diabetes. 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 Mataas na sugar. I rebuke. Get out. Get out. Get out. In the name of Jesus, lumayas ka. Lumayas ka. Ikaw na nagpapahirap sa aming katawan lupa. Ikaw na sakit na nagpapahirap sa aming katawan. Get out.
Even thyroid. Yes, ulcer. In the name of Jesus. Get out! In Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka right now. Lumayas ka in the mighty name of Jesus. Even appendix. Sige, bato sa abdo. Yes. Get out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, Lord, I command healing in your body. Lord, by the blood of Jesus, ilagay mo yung kamay mo. Hallelujah. Yung kamay ng Panginoon, ilagay mo sa ulo ng lahat ng dumalo sa oras na ito. Ilagay mo yung kamay mo, Panginoon, ng punong-puno ng kagalingan. May mararamdaman po kayo. Just close your eyes. Close your eyes. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Ang nagmi-minister po sa atin ay mga angel of God. Yes. Si Jesus po. Yung kamay ni Jesus, manampalataya ka na sa ulo mo. Yes. Yes, hallelujah. I command healing. I command healing in your body. Right now. I command healing. I command healing in your body. Right now, maging sa problema sa pinansyal. Hallelujah. Yes. Right now, in the name of Jesus, I command healing. Yes, right now. Yes, pinagagaling ka ng Panginoon. Just close your eyes. Yes. Touch. Lord, ibuin mo ang lahat ng dumalo sa oras na to. Touch your people, Lord, maging sa mga nanonood, sa FB Live, sa online, sa kanilang tahanan. Touch your people na merong sakit at may karamdaman right now and receive your healing power in your body. Yes. Yes. Ayan na, nararanasan mo na yung kagalingan. Manampalataya ka. Yes, oh Lord. In Jesus' name. Yes, hallelujah, hallelujah. Once again, hallelujah, minsan pa nating awitin. Yan, come on, hallelujah. Ang lahat ng may sakit at may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Lord, dinideklara ko, Panginoon, hallelujah, ang kagalingan sa aming katawan lupa, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ay dumaloy sa aming katawan, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, right now, Lord, hindi mo kami aayaan na lumabas sa lugar na ito na hindi mo pinagaling ang aming sakit at karamdaman. Maging sa pinansyal, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa lugar na ito at pagalingin ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Lord, in the mighty name of Jesus, bigyan mo kami ng kapayapaan, malusog ng katawan, mahabang buhay. Ingatan mo ang iyong mga anak na dumalo sa oras na to. Samahan kami ng mga libo-libong mga anghel. Saan man kami pupunta, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay kasama namin. Lord, bigyan mo kami ng mahabang buhay. Bigyan mo kami ng malusog na katawan, Panginoon, upang kami magbabalik ng papuri at pasasalamat sa iyo dahil sa kadakilang ginawa mo sa buhay namin. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. I-supply ang lahat ng aming mga pangangailangan sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin isang malakas na palakpak sa ating Panginoon at sumigaw tayo ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yung malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yung malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yung malakas na Hallelujah! Hallelujah!
Isang malakas na palakpak sa ating Panginoong Hesus. Malakas, kapatid, malakas. Yung malakas, yung todo na. Woo! Lahat ng pinagpala ng Diyos, umawit sa Kanya. Hallelujah! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mamapantayan ang wagas mong pag-ibig. Sandali po. Tayo'y pinagpala na ng Panginoon. Dapat kumikilos yung katawan natin. Sumasayaw sa Panginoon. Ang tunay na pagsamba ay umaawit at sumasayaw sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Ayan, praise God, sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. 1, 2, 3, hey, hallelujah! Woo! Come on, church! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mamamantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Once again, ibigay natin ang mataas na papuri sa ating Panginoon. Lord, thank you! Minsan pa, pinagpala mo kami ng iyong mga salita. Lord, I declare to all of sa lahat po ng dumalo sa lugar na ito, dinideklara ko po, Panginoon, ang pag-iingat ng Diyos, pagsama ng Diyos at pagpapala ng Panginoon, at kapayapaan ng Diyos, Panginoon, maging malusog na katawan, mahabang buhay sa iyong mga anak na dumalo, Lord, sa lugar na ito, ay mararanasan namin dahil ikaw ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig. Sa pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng, Puso ko'y nananabik yes! sa banal mong